Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong balikan dito na problema. Itong nangyari noong 2018 pa yata ito sa panahon ni Digong. Sa kanyang administrasyon ay hindi binigyan ng pansin tong mga sabungero na ito. 34 ka sabungero nawawala. At ayon sa lumitaw na witness ngayon ay lahat daw yan ay natigok na. Tigok at itinapon diyan sa Taal Lake. Kaya ating balikan ang kwentong ito at ating bigyan ng reaksyon. Ang video ay courtesy ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. Ang totoong kwento sa misteryo ng mga nawawalang sabungero. Mga sabungerong hindi na umuwi. Ang kwento sa likod ng katahimikan. At bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito nare-resolba? May pagkukulang ba ang nakaraang administrasyon at ang kasalukuyang administrasyon? Itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa Taal Lake. Ganyan ang ginawa sa mga nawawalang sabungero ayon kay alias Totoy. Nila na mismo, ginagawa nila, tinatalian na ng yung plastic na pantali, kinakarga na sa van. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan, kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? Nagtataka ka ba kung bakit hanggang ngayon walang nakikitang katawan? May 34 na sabungero, lahat sila biglang naglaho, walang paalam, walang anino. Pero teka, may lumutang na video kaibigan, may tumistigo. May nagsabing patay na silang lahat. Pero totoo nga ba o bahagi lang ito ng mas malaking laro? August 2021, Ricardo Lasco, isang isabong agent, kinuha ng mga lalaking nagsabing sila ay NBI, pero ang mas nakakilabot, pulis pala sila. At habang hawak ang pamilya sa loob ng bahay, nilimas daw ang gamit. May video, oo, pero ang mukha ni Lasco nakamask. Bakit kailangang itago ang mukha ng isang taong nawawala? Sino ang may tinatago at bakit parang may rehearsal ang lahat ng ito? Totoo, si Lasco ang nauna, pero hindi siya ang huli. Sa sumunod na buwan, may 6 na sabungero mula Rizal, sumakay ng van, hindi na bumalik. 2 menor de edad mula Quezon, huling nakita sa sabungan sa Laguna, December 2021, wala na rin. Lahat sila konektado sa sabong, lahat sila biglang nawala. Ito mga kababayan parang yung nangyari ito noong mayroong online sabong. Diba? Online sabong kasi yun ang panahon ng COVID ay mayroong online sabong. Kaya ang lumitaw na pangalan dito ay Atong Ang Isa sa mayaman na businessman sa Pilipinas, in-check pa rin si Atong Ang. Yan yata yung ni Gretchen Barreto, di ba? Yung dating live-in asawa ba yun o live-in partner ni Gretchen Barreto, si Atong Ang. At grabe, bakit kailangan papapatayin ang mga sabungero na yan? Kung hindi man lang yan nakapag-remit o kung ano man, di ba? Di ipakulong kaysa titigukin, di ba? At ang inutusan ay mga pulis pa. Kaya ito ang hindi na-solve na problema sa panahon ni Digong. Kasi nga si Digong ay may proteksyon sa mga pulis. Ayaw ni Digong na makasuhan ng mga pulis noon Kasi nga panahon yun ng tukhang. Kaya napababy ni Digong ang kapulisan noong kapanahonan niya. Kaya ito ang nangyayari, ginagamit ang mga pulis sa ganyan. Klarong-klaro sa CCTV, nakikita pa ng asawa na yun nga yung pulis, mga pulis na napatawag sa Senate hearing noon dahil sa nakilala ng asawa yung mga pulis, pati pangalan. Diba? Kaya bakit hindi nabigyan ng ustisya ito? Klarong-klaro naman yung kumuha ng mga pulis kay Lasco ay alam ng asawa ang mga pangalan noon. Kaya bakit walang ustisya hanggang sa ngayon? Kaya sa ngayon ay meron ng aksyon sa kapanahonan ni Torre ngayon, General Torre, ay kanyang balikan ang kasong ito. At nako, baka ipasisid ang Taal Lake At kapag mayroong nakita ay diyan malalaman na totoo ang sinasabi ng eyewitness na narito sa video. Okay, so patuloy tayo sa ating retro
video tungkol sa 34 na nawawalang sabongero sa Pilipinas. Tiniyak ng Philippine National Police ang mahigpit na paipagtulungan nito sa investigasyon hinggil sa mga nawawalang sabongero. Ang Philippine Coast Guard naman bukas na tumulong kung kakailanganing sumisid sa Taal Lake kung saan sinabing dinala ang labi ng mga sabongero. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Wala umanong sasantuhin ng Philippine National Police o PNP sa gagawing investigasyon kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Ito ay matapos lumutang na posibleng mga pulis din ang nasa likod sa pagkawala at pagkamatay ng 34 na sabongero. Regardless po kung sino po ang involved dito, civilian, mataas na tao at even yung mga kabaro po natin, wala po tayong sasantuhin po dito. So antayin po natin yung full disclosure po nitong lumabas po na possible witness po at gaya po ng nasabi natin kung ano pong assistance ang po pwede po nating ibigay dito po sa possible witness, and of course yung ating investigative assistance na hihingin po sa atin ng DOJ ay ibibigay po yan ng Philippine National Police. Ayan, so kinakabahan na ngayon ang mga perpetrators nito. Lalo na yung kanilang bossing, yung tinuturo si Atong Ang. Yun ang pinakamalaking pangalan sa kasong ito. Pero hindi nabigyan ng hustisya sa panahon ni Digong, which is ang chief PNP pa noon ay si Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, parang parang may alam pero hindi umaksyon dahil nga mga kabaro, di ba? Mga kabaro yung gumawa ng di ba diyan? Gurgur sa mga sabungirong yan. Kaya ngayon sa panahon ni General Torre, kapag sinisid ng Taal Lake ng Philippine Marines at makikita na mayroong mga sako-sakong mga kalansay, so ibig sabihin yan ay totoo lahat ang sinabi ng eyewitness na nandito kanina sa video na nagsasalita. At kapag totoo yung sinabi ng eyewitness, ibig sabihin totoo yung mga taong binabanggit na pangalan. Nako, kinabahan na yata ngayon yung ni Gritchen, yung ex ni Gritchen Barreto yata yun Atong Ang, di ba? Kaya nga napakatunog ng pangalan yan Tapos ngayon parang nag-subdue, parang nawala. Hindi ba kaya ito'y kaibigan din ni Digong? Hindi natin alam Pero one thing for sure, sa panahon ni Digong nangyari ito at wala gaanong aksyon ang gobyerno. Kawawang mga na to Pwede na to sa crime for humanity kasi napakarami. 34 Humanity na yan kapag marami na. Pasok na ito sa ICC. Crime for humanities. Mas grabe ito kasi sinilid sa sako dahil lamang sa nagkasala sa sabong, o baka hindi na-remit yung di ba, yung panalo sa sabong doon sa kanilang amo. Napaka naman, grabe naman. Papatayin mo kaagad yung mga tao dahil lang sa hindi na-remit yung pera. Parang manok lang, di ba? Parang manok lang yung paningin ng inchik na yun Diba yung chick yan si Atong? Parang manok lang paningin niya sa mga Pilipino. Kaya sa batas ng Muslim, eye for an eye, tooth for an tooth. Kung anong ginawa sa mga tao, ayun dapat yung gawin din sa mastermind yan. Ihulog din sa Taal Lake at kakainin siya ng mga isda dyan, ng mga gurami at saka tilapia. At tataba ang tilapia. Okay, so ito, nag-aksyon na ngayon, pati na si Crispin Remulla ay tutulong na ang lahat para mabigyan ng hustisya ang nawawalang mga sabungirong ito. Kaya baka sa panahon ni PBBM ay mabigyan o malutas ang problemang ito. Kaya ito, balik tayo sa video, courtesy ng PTV4. Handa rin makipagtulungan ang PNP sa Department of Justice kaugnay sa bagong development sa kaso. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, noon pa nila naisampang kaso laban sa mga natukoy na suspect. Ipinaubaya na aniya nila sa DOJ ang kaso, subalit handa silang magbigay ng police assistance kung hihilingin ito. Ang Philippine Coast Guard handa rin na tumulong kung sakaling kailanganin ng divers na sisisid sa Taal Lake kung saan
pinaniniwalaang itinapon ang mga katawan ng 34 na sabungero. As of the moment, meron tayong 60 technical divers. So depende kung ilan ang i-request sa atin ng Department of Justice. But they are all on standby status, so we will just be depending on the instruction. Pero aminado ang PCG na hindi magiging madali ang paghahanap sa mga ito. Bukod sa kalidad ng tubig, magiging hamon din sa mga divers ang lalim ng Taal Lake. Ang nakikita namin magiging challenge is yung lalim at lapad ng Taal Lake kasi we have 174 meters in depth. Okay, so Philippine Coast Guard pala ang tutulong sa pagsisid at paghanap gamit ang kanilang mga frogmen or mga scuba divers. At talaga naman palang napakalalim ng Taal Lake, no? Ang Taal ay isang volcano yan na sumabog na eh. Pero malalim pala. At ang problema niyan ay napakalawak ng Taal Lake. Hindi natin alam kung south, norte, or west or east ng Taal Lake na ilagay yung hinulog. At sa tingin ko ay hindi yan hinulog sa isang lugar lang. Para hindi mahalata ay iniba-iba ang lugar na pinaghulugan ng mga ano na yan. Pero ganun pa man ay sagrado kasi ang buhay ng tao. Sigurado ako merong magpapakita kaagad dyan. Merong parang yung lulutang ba ng ganyan. Lulutang siya ng aksidente at makikita na yun na nga yung mga hinahanap. Kasi sagrado ang buhay ng tao. Kapag kondinado ang kaluluwa ay magpadamdam talaga yan, magparamdam. Kaya kung umpisahan ng paghanap niyan, sigurado ako isang araw lang meron nang makitang isang ebidensya o isang sakong ebidensya na itinapon dyan. Alright, ako'y magpaalam ng mga kababayan. Ano ang masasabi nyo sa 34 kasabungirong ito? Totoo ba kaya ang sinabi ng witness na inilagay sa sako, nilagyan ng pabigat na buhangin at inihulog sa kailaliman ng Taal Lake? Kawawa naman. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa ating channel, maraming salamat sa pag-subscribe. At kung pwede ay like and share na lang para mas maganda at malaking tulong para sa akin. Hanggang sa muli, paalam at ingat ng lahat.